Kanya-kanya na ang diskarte ang mga mamimili para makatipid ngayong tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng superbagyong Uwan. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Tumaas ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin sa Kamuning Public Market dulot ng nagdaang bagyong Uwan. Hanggang 30 piso ang itinaas ang gulay dahil sa mababang supply at tapos na rin ang panahon na anihan para sa ilang uri ng gulay. Mabibili ang carrots ng 170 hanggang 200 pesos per kilo. Ang ampalaya ay 160 pesos. Ang repolyo ay 70 hanggang 95 pesos ang kilo. Ang sayote ay 80 pesos at ang pechay ay 20 pesos kada tali. May paggalaw din sa presyo ng isda kung saan mabibili ang bangus ng 280 pesos kada kilo. Ang tilapia ay 160 pesos at ang galunggong ay 320 pesos kada kilo. Kaya diskarte ng mga mamimili para makatipid. Pagka yung dating binibili namin na pagkain, bawas para may eksakto doon yung sa budget namin. Magkakasya naman. Kasya naman po. Ilan po ba kayo sa pamilya? 4 po kami. Batay sa inisyal na inilabas na halaga ng pinsala ng bagyong Uwan sa sektor agrikultura, 142.29 million pesos ang agricultural damage sa Camarines Norte, Camarines Sur at Romblon, kung saan 116.37 million pesos dito ay mula sa mga nasirang palayan. Bilang tugon, nakaabang na ang mga tulong para sa pagbangon ng mga magsasaka at mangingisda. Kabilang ang 379.31 million worth ng farm inputs para sa rice, corn at high-value crops at quick response funds para sa recovery and rehabilitation. Maaari ring makapag-avail ng survival and recovery loan ng mga magsasaka at mangingisda ng hanggang 25,000 pesos loanable amount payable in 3 years at insurance mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ayon naman sa leader ng magsasaka mula sa Nueva Ecija na pinakamalaking producer ng palay sa bansa, hindi gaanong naapektuhan ang palayan sa nasabing lalawigan. Buenas naman po kami kasi nung dumating po si Juan, halos tapos na po lahat ang anihan dito sa Nueva Ecija. Meron pong pakunti-kunti na manakanakang naiwan. Passable rin ang lahat ng daanan pagkatapos manalasa ng bagyong Uwan. Pero bahagya pa rin tumaas ang presyo ng local rice ang piso kada kilo pagdating sa merkado. 40 hanggang 49 pesos ang kilo ng lokal na bigas sa Kamuning Public Market. Tumaas naman ang presyo ng imported rice ang hanggang 2 pesos per kilo dahil sa pagnipis ng supply nito. Paliwanag ni Bolos, bunga ng importation ban ng bigas ang bahagyang pagtaas ng local rice sa merkado kung saan tumaas na ang farm gate price sa mga sakahan. Kung dati kasi, nalulugi sa kita ang mga magsasaka sa 8 hanggang 10 pisong sariwang palay, ngayon nabibili na ito sa tamang presyo. Ayun sa palay po, talagang trend po yun pagkapatapos ang anihan. Nagtataas po yung bigas. Kasi ngayon po, ang presyo po ng palay sa ground, nasa 16 to 17 pesos to 18 pesos po, ganyan. Yung sariwa po yun. Habang ang pagsipa naman ng presyo ng imported rice ay dulot ng pagnipis ng supply ng imported rice dahil pa rin sa import ban. Malaking factor yung pag-pronounce ng ating mahal na Pangulo doon po sa stop ng importasyon. So, yun po yung talagang naging namin, sandigan ngayon, yung paghinto ng imported na bigas. Sana po magtuloy-tuloy para po sa susunod na anihan makabawi po kami sa 2 taon na pagkalugi namin. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng baboy na 360 pesos per kilo sa Kasim o Pige, habang 460 naman sa liempo. Posible naman bumalik sa dating mababang presyo ang mga produktong agrikultura sa susunod na linggo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.